Alright mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Pag-usapan po natin itong si Sara Duterte at ang kanyang mga galaw. Kasi nga po, napakinggan natin, napanood natin yung Quadcom hearing kung saan sumipot na yung kanyang Chief of Staff na dati nagtatago, itong si attorney pa naman, Zuleika Lopez. Chief of Staff. At mula pa nung sa Davao City, ay dati na silang magkadikit. Nung mayor pa si Sara ng Davao, siya yung city administrator. At kung hihimayin po natin, titingnan natin kung ano ang role ng isang municipal or city administrator or shall we say provincial administrator, yan po yung medyo tinatawag na little mayor, little governor, ganyan. Maraming alam yan at maraming mga sa mga pagdidesisyon, sa mga bagay-bagay, ay mayroon pong say ang isang administrador. Pero nitong ginigisa siya sa Quadcom ng ating mga kongresista, tila baga, ang dami niyang hindi alam. Marami siyang mga sinasabi na contradictory doon sa kanyang papel bilang isang administrator dati at pagiging Chief of Staff sa ngayon. Ibig sabihin, itong si Zuleika Lopez ay talagang mula pa noon sa Davao City, sa pagiging mayor ni Sara, dati na siyang kumbaga dikit na tao. Sariling tao. Lalo pa na parehas naman silang taga Davao. So ngayon, sa mga pagtatanong, itong tungkol sa mga ginawa, mga kinasangkutan ni Sara Duterte with regard to kaperahan, confidential fund, mga pondo, Intel Fund na hindi maipaliwanag or ayaw ipaliwanag ni Sara Duterte. At kumbaga, kahit na siya ay mga kasabwat, itong ang mga tauhan niya, sa katotohanan, siya pa rin. Siya yung pinaka responsable sa lahat ng ito. Dahil siya yung uniko na nagdidesisyon, gumagawa ng mga plano, mga kung ano-anong mga pinagagawa nila tungkol sa pera. Pero, kasi akala siguro ni Sara Duterte, dahil nasanay siya doon sa mga kilos niya doon sa Davao na walang kumu-question, or kung meron man, takot. Natural ang tao. Imposible namang hindi nila alam na mali ang ginagawa ng isang tao. Kanya lang, hindi sila makakibo, walang makasita, dahil takot. Duterte yan eh. Ngayon, pagdating sa national, yung nakasanayan ni Sara na gawi-gawi patungkol sa paggasta ng pera doon sa Davao, dala-dala pa rin niya dito sa national position niya. At talagang mas malalaking pera ang nawaldas. O ewan kung saan dinala, anong ginawa. So ngayon nga, dahil ang national ay ibang-iba kaysa sa local, kasi doon sa local sila ang hari eh. Siya ang reyna hari doon, sila. Walang kumu-question. Pero pagdating sa national, ibang-iba na po. Nandiyan nga itong mga House of Representatives, representative ng mga tao, tinig ng tao, taong bayan. Nang sa ngayon hinahanap sa kanya, kinu-question yung kanyang mga ginawang paggasta doon sa mga budget na ipinagkatiwala sa kanya. Ngayon, nung kino-question na siya at ipinapatawag siya, hindi siya sumisipot, ayaw niyang humarap,
minsan namang humarap siya, nambastos pa siya nung mga kongresista. And then, yung mga sumunod, dahil alam niya na booking siya eh. Alam na alam niyang booking na booking siya. So, ang ginawa niya, hindi na lang siya sumisipot. Hindi niya hinaharap. Dahil hindi niya kayang sagutin ng matino. No, so, sino ngayon ang ipinadala niya? Mga tao niya. Mga tauhan niya ang ipinadala niya para gisahin doon. Samantalang siya, nasaan siya? Nanonood lang yun kung nasaan man siya, doon man sa loob ng kwarto niya, opisina niya, kung nasaan yan, kung nasaan man siya sa mga oras na yan, nanonood lang siya. Pinanonood niya kung paano ma-stress, kung paano magsinungaling, kung paano siya ipagtanggol ng kanyang mga taong ipinadala. Ang mga taong ito, mga kababayan, aside from dito sa sarili niyang taong bit-bit niya galing Davao, yung mga dati ng talagang mga empleyado ng DepEd, empleyado ng Office of the Vice President na nagsilbi mula pa noong araw sa iba't ibang mga administrasyon. Wala silang naranasan na mga anomalyang kagaya nito. So sa ngayon, nadamay sila. Sabi ko nga, para siyang isang salot itong pagdating ni Sara Duterte dyan sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education. Salot. Nagdala ng parang epidemic. Parang pandemic ba? Ultimong yung mga matitino, mga inosenteng mga empleyado nahawa sa hinawaan ng pagiging kurap. Nakurap yung mga utak ng mga dating matitino. At yung mga bit-bit niya, nakapareho niyang kurap, the more na nagiging kurap. Mas malaki kasi yung pondo ng national kaysa doon sa local. So ngayon, bakit ko ito tinatalakay, mga kababayan? Dito po natin ito naman, may eksena na naman. Dito po natin makikita kung anong klaseng leader itong si Sara Duterte. Ngayon, siya ay isang Vice President. Ganito ang ipinapakita niya na asta, ang kilos, na kumbaga, gagawa siya ng isang bagay na questionable, corruption. Pagkatapos, pag siya ay tinatanong ng mga ahensya ng gobyerno, hindi siya sisipot kasi hindi niya kayang sagutin. Ang ipapadala niya, isusuong niya mga tao niya. Kumbaga sa gera, di ba noong panahon kasi, yung mga naglalaban, mga naggigera na mga kaharian, parati pong nasa unahan yung hari. Siya yung namumuno, siya yung nagli-lead sa kanyang mga tauhan. Ganun po dapat ang leader. Pero itong klaseng leader na itong si Sara Duterte, makikita natin kung anong klase siyang leader. Gagawa ng kalokohan na hindi niya kayang harapin, hindi kayang panagutan. Ang ipapadala niya, ang ibabala niya sa kanyon ay yung kanyang mga tao. Diba? Yan ang nangyayari. Ipapadala niya yung mga tao niyang inosente na dating inosente na hinawaan niya lang ng kanyang pagkakurap. So dito natin makikita anong klaseng leader ito. Hindi kaya ng obligasyon yung pananagutan ba? Hindi kayang manindigan. Hindi kayang lumaban. Kung lumaban man, patraidor, patalikod. Kumbaga ang isinusubo niya sa labanan yung mga tao niyang inosente. Mga tao niya. Pero siya, asan siya? Pakulkul lang siya, pa-chill-chill. Ewan natin kung anong ginagawa niya habang nanonood ng hearing.
So, ito ba? Ito ba ang klase ng leader na gugustuhin natin na mamuno sa bansa natin? Ito ba? At pagkatapos ng mga hearing na kung saan nanood siya, pagkatapos niyan, magpapapress con. Ang nakakabwisit po dito sa mga papress con ni Sara Duterte, ang tingin ko po, yung mga press na nandito, hindi po yun yung talagang mga totoong journalist, yung talagang mga taga mainstream media, duda ko ha, kasi kung titingnan po natin, kung pakikinggan natin, ang pamamaraan ng pagtatanong nitong mga kasama niyang media kuno, ay parang ang mga katanungan ay puro mga leading questions. Kung hindi leading, misleading. Leading questions na para bang, itong tanong na ito, yung bang scripted, yung bang kayang-kaya ng sagutin ni Sara. Nagkunwari pa na parang hindi, nagulat, parang hindi alam. At saka isa pang napapansin ko, itong, kagaya nitong latest na press ko niya, right after nung Quadcom hearing, puro bakit sila nagbibisaya sila eh? Halos nagbibisaya. At itong si Sara, pag magsalita mga kababayan, bisaya ng bisaya. Hindi, don't get me wrong ha, hindi ko, hindi ko naman po hinu-humiliate or kung anuman na negatibo ang ibig ko sabihin na bakit siya nagbibisaya. Kasi po mga kababayan, ang Visayan language, hindi naman po ito ang ating lingua franca. Hindi ito yung national language na naiintindihan ng lahat. Filipino, Tagalog ang naiintindihan ng lahat, yung ating national language. O kung hindi man, English. Kung hindi Tagalog, English. Maiintindihan ng lahat. Pero hindi mag-uumpisa ng Tagalog or English, pagkatapos dire-diretso na hanggang katapusan, Bisaya na. Pagkatapos yung mga media na nagtatanong sa kanya, mga Bisaya din. So nakakaduda mga kababayan na, totoong media kaya ito? O baka mga tao-tauhan lang niya ito na dating mga scripted na yung mga sasabihin, mga itatanong. Kasi hindi rin pati natin nakikita yung mga mukha eh. Ang nakikita lang, mukha ni Sara. Malay ba natin kung sino-sino mga to? Baka mga vlogger lang ito na sarili nilang vlog, mga DDS vlogger. Kasi yung klase ng mga pagtatanong, puro kayang-kaya niyang sagutin. At walang mga katanungan na yung tungkol sa talagang itinatanong ng taong bayan, itinatanong ng mga kongresista doon sa Quadcom hearing. Ang mga tanong, puro pabor sa kanya. At yun ang kapagtataka, bakit nagbibisaya? Tingin ko kay Sara Duterte parang mahina ang kanyang communication skills. Mahina. Siguro kaya nga siya hindi nakikisali noong kampanya ng 2022 sa mga debate. Diba? Ni minsan, ni isang beses hindi siya sumipot sa kahit saang election debates. Kasi nga pala, boba. Sa totoo lang, boba. Kaya mo magpapapress con, pero yung mga tanong at sagot, scripted. Ang media na kasama, puro tao niya. May nakita ba kayo? Kung hindi man taga SMNI na sarili nilang script, ay mukhang mga vlogger lang naman nila yun. Mayroon ba doon na media na taga GMA, taga ABS, taga Rappler? Kasi ang talagang totoong journalist, mainstream media journalist, iba po magtanong.
Iba, pati ang lengguwahe, yung manner, yung boses. Dahil ang mga journalist, usually magaganda, lalo mga broadcast journalist, magaganda ang boses. At yung manner ng yung accent, yung intonation, iba. Ibang-iba po. Kaysa dun sa mga laging kasama ni Sarah pag nagpe-press con. Kaya hindi ako niniwala na yung press con na yan. Press con lang yan. Scripted na press con. Diba? So, mga kababayan, ako yung nakapagtataka itong mga tao na hanggang sa ngayon, kahit na kitang-kita na, bistadong-bistado na yung mga pangungurakot ni Sara Duterte at mga pagsisinungaling at yung mga kabastusan, hanggang ngayon support pa rin. Nasaan ang mga utak ng mga taong ito? Yung mga siyensya kumon. Diba? Mga kababayan, pwede ba? Mag-isip-isip naman po tayo. Kung mayroon po tayong mga kamag-anak o kaibigan na todo suporta sa mga, Diyos ko, siguro ko naman hinay-hinayin na po nating hilutin. Para silang nawawala sa katinoan. Kapareho nitong kanilang hinahangaan. O, diba? So, mga kababayan, hanggang dito na lamang po kasi may lakad ako. So, maraming salamat po sa panonood at magkita-kita po tayong muli para sa isa na namang makabayang pag-uusap. Okay? Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.